So before tayo magsimula, gusto ko na yung mga kayang mag-participate, no, mag-participate kayo. Pero yung mga OFWs natin o yung mga nag-work, yung nakikinig lang talaga habang nag-work, okay lang naman, naiintindihan ko naman yun. Pero yung mga kayang mag-participate, even yung mga nanonood ng replay nitong ating training na to, is ina-expect ko kayo na mag-participate. Okay? Kasi very important na nag-engage kayo dito sa ating training kasi hindi to basta-basta na na makikinig ka lang tapos wala kang gagawin. Mas maganda na pa-participate, and kaya mas malaki yung advantage niyo kayong mga nanonood nito ng kayong mga nanonood nito ng nitong ngayon na live siya, unlike sa replay lang. Okay, kasi ma-appreciate niyo mamaya later on, ma-realize niyo. Okay, so ang topic natin for today is alam niyo naman, karamihan sa inyo kasi meron naman akong sinet na event, is yung Success Awakening. Okay? So magsisimula na tayo. I-prepare nyo ng inyong mga notes kasi hindi nyo maaalala lahat ng mga ite-training natin. So sa mga leaders dyan, kailangan ko ng assistance nyo na pa-admit ng mga pumapasok pa. So wag nyo tong ipapasa sa hindi lifestyle ha. Kasi ito ay exclusive for lifestyle training only. Okay? So mga leaders, paki-remind na lang din sa GC natin, baka ipasa nila dun sa ibang mga members. Okay, hindi to para sa okay, for lifestyle members ito. Okay? So yun, magsimula na tayo sa ating training for today. So maximum aabutin lang ito ng 2 hours, no, maximum. Pero gagawin natin as much as possible na malaman yung 2 hours na ito. Okay? So Success Awakening. So ang goal natin dito sa training na ito ay maging aware kayong lahat kung bakit nagiging maganda o pangit yung resulta natin sa buhay. So ibig sabihin, kung ano yung result na nakukuha natin, kung ano yung klase ng buhay na meron tayo, ay sasagutin natin dito sa Success Awakening, bakit ganon? Okay, bakit ganon? Especially kung ang tanong mo ay, ginawa ko naman yung mga itinuro sa akin. Matyaga naman ako, masipag naman ako, diba? May pangarap naman ako, malalim reason why ko, pero bakit ganon wala pa rin? Okay, so yun yung mga sasagutin natin dito sa, ilan sa mga katanungan na sasagutin natin dito sa module na ito, dito sa Success Awakening. So, kaya siya pinamagatang Success Awakening kasi para magising yung mga diwa nyo. Okay, magising kayo kung bakit ganun ang nangyayari. Okay, maging aware kayo. Paulit-ulit ko ito sinasabi actually sa mga leaders na ang greatest power na maibibigay ko sa inyo ay hindi skills, hindi Facebook ads training, no, hindi how to close, hindi follow-up, hindi yan. Hindi skills. Ang greatest power na maibibigay ko sa inyo is awareness. Okay? Awareness in general, at the same time self-awareness. Kaya maging aware ka sa sarili mo at sa kapaligiran mo. Kaya kami mga ganito, kaya kami na-achieve namin yung mga success namin kasi meron kaming level of awareness na hindi naiintindihan ng maraming tao. Kaya hindi ko sure, pero minsan pag nagpo-post ako, actually hindi minsan, madalas, is medyo malalim yung mga pinopost ko. And as much as possible, ginagawa ko siya na madaling maintindihan. No? Ginagawa ko yung part na madaling maintindihan. Pero hindi ko alam kung meron ba kayong mga nakikita na post ko na minsan hindi nyo maintindihan bakit ganun. Hindi nyo mag-gets. Okay lang yun. Kasi yun nga yung level ng awareness namin na hindi pa naipapasa sa inyo. So yun yung gagawin natin sa module na ito. Okay? Kapag aware ka na, okay, kapag ikaw ay aware na dito sa mga matututunan mo, kapag nagising ka na, kaya Success Awakening, kapag nagising ka na, wala nang ibang may kasalanan sa lahat ng mangyayari sa buhay mo kundi ikaw. Pero much better, palitan natin yung word na kasalanan. Okay? Palitan natin ng word na responsable. Wala nang ibang responsable sa lahat ng mangyayari sa buhay mo kundi ikaw. So mamaya maintindihan mo yan later on. Kasi yung iba sa inyo baka isipin na yung panahon, yung sitwasyon, di naman control yan, di ba? Ibang tao. Bakit ako yung may kasalanan? Bakit ako responsable? So later on, nasasagot din yan. Okay? Kasi kung gusto natin ng pagbabago, alam nyo naman ito, narinig nyo na to. Kung gusto, baka nga kayo, sinasabi nyo rin to. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan natin na magbago. Okay? Di ba? Kung gusto natin ng pagbabago, kailangan tayo ang magbabago. Sa atin magsisimula. Hindi sa panahon, hindi sa sitwasyon, hindi gobyerno, hindi ibang tao, hindi pamilya mo ang magbabago, kundi ikaw. Okay, naintindihan ba yon? Okay, so, mas chat kayo dyan. Pagka nagtatanong ako, chat kayo dyan para at least nalalaman ko na nandyan pa rin kayo. Okay? So, yon. Parang ganito yan para mas maunawaan nyo. Pag-take ng full responsibility sa buhay natin. So, parang ganito,
di sa negosyo natin, sino ba yung sino yung mare-reject? Sino yung palaging mare-reject? Hindi naman palagi. Sino yung madalas mare-reject? Di ba ikaw? Di ba tayo? Sino yung palaging madalas na madi-disappoint? Sino yung mai-stress? Sino yung mafu-frustrate? Sino yung mahihirapan? Tayo. Di ba? Kasi tayo yung gumagawa ng negosyo eh. Di ba? Sino yung makaka-experience ng mga challenges? Sino yung yung pangangakuan na sasali na tapos hindi naman pala. Sino yung pangangakuan na bibili ng product tapos hindi naman pala. Ang masaklap sa iba bumili. Tapos underpriced pa. Di ba? Sino yung makakaranas ng mga ganon? Di ba tayo? Ako. So ito yung flip side niyan. Another side, ito yung flip side. Pero sa lahat ng mga mararanasan mo na yon, okay? Sino ba yung makakabili ng dream house? Sino yung makakabili ng dream car? Sino yung magta-travel all around the world? Siguro wag muna ngayon kasi may pandemic pa. Sino yung makakabili ng mga dream gadgets? Okay? Sino magkakaroon ng malaking savings sa bangko? Sino yung magkakaroon ng magandang buhay? Sino yung magiging successful? Ako, ikaw, tayo. So, yun ang ibig ko sabihin ng taking full responsibility. No? Kaya hindi mo pwedeng isisi yung mga failures mo, yung mga rejections mo, yung mga pagkakamali mo sa ibang tao. No? Even though minsan meron talaga silang factor. Katulad ng binanggit ko kanina, pinangakuan ka ng pain, pinangakuan ka na bibili, tapos hindi naman natupad. Di ba? Pwede mo silang sisihin kasi sila nangako, sinungaling, blah, blah, blah. Pero wala ka kasing magagawa doon eh. Wala na tayong magagawa doon eh. Hindi kasi natin sila control. So anong gagawin? Kapag sinisi mo ba sila, makakabenta ka na. Kapag sinisi mo ba sila, magiging successful ka na? Hindi. Yun ang ibig ko sabihin. Tayo yung responsible. Tayo yung mahirapan, pero tayo rin yung aani. Tayo yung nagtatanim, pero tayo rin yung aani niyan in the future. Okay? Kaya tayo yung responsible kasi tayo lang, bukod tanging kayang nating kontrolin ay ang ating sarili. Yun ang pinakang ibig sabihin. Parang sa pag-gym. Kung gusto mo na gumanda yung katawan mo, sino yung magbubuhat? Yung instructor? Magbubuhat yung instructor, tapos ikaw lalaki katawan? Ganun ba yon? Hindi. Ikaw magbubuhat. Ikaw magda-diet. Diba? Ikaw kakain ng tama. Ikaw iiwas sa junk food. Ikaw iiwas sa mga tawag dito, sa mga tentasyon na pagkain. Pero ikaw din yung magbe-benefit in the future. So yun yung ibig kong sabihin na taking responsibility. So pag naging aware ka na, later on sa mga matututunan mo, ikaw ang responsable sa lahat. Whether control mo yan or hindi. Whether ibang tao may gawa, sitwasyon na may gawa, kung sino man na may gawa, ikaw pa rin ang responsable. Kasi wala naman mangyayari kung sisisihin natin na sisisihin yung iba. Ang nangyayari lang kapag sinisisi natin yung lahat ng kasi marami tayong pwedeng sisihin eh. Unlimited yan. Okay, unlimited ang pwede nating isisihin, pero wala namang magbabago. Ang nangyayari lang kapag sinisisi natin sa ibang bagay, ibang tao, ibang panahon, ay nafe-feed lang yung ego natin. Nadja-justify lang. Kumbaga, nadja-justify lang para ma-feel good tayo na, ay, hindi ko kasi control yan eh. Kaya ako mahirap kasi hindi ako may kasalanan eh. Nafe-feed lang naman yung ego natin kapag ka ganun yung nangyayari. Right? So, I hope na naiintindihan nyo yung paano yun. Okay? So, yun yung goal natin for this training. Ngayon, pag-usapan naman natin is yung about sa ating the way how we think. Kasi kaya yun yung din, isa rin sa reason bakit Success Awakening ang pangalan ng training module na ito ay dahil gusto natin maintindihan paano ba tayo nag-iisip? Paano ba ang mga tao nag-iisip? Okay, so parang ganito yan. Merong isang mangangabayo. Yun ba tawag sa kanila? Mangangabayo. Yung marunong mga bayo. Okay? Kung ano man ang tawag sa kanila, horseman. Okay? Hindi ko kasi alam sa Tagalog eh. Okay? Kung alam nyo, edi power. Okay? So horseman, may isang horseman na amateur siya. Okay, hindi pa siya masyadong magaling, hindi pa siya marunong. Ayun, hinete. Okay, driver. Alam ko hinete, driver eh. Pero yun na lang gamitin natin, no. So hinete, pero hindi pa siya masyadong marunong. Okay, amateur pa siya. Marunong lang siya na mga bagay pero hindi pa siya ganun kagaling. So ngayon, nag-decide siya na one time meron siyang ita-travel na malayong lugar. Okay, kailangan niya pumunta sa isang lugar, kailangan niya magmadali kasi may emergency. So ngayon, habang habang nasa biyahe siya, habang dala-dala niya yung kabayo niya
malakas, matipuno. Alam mo yun, pag nakakita ka ng magandang klase ng kabayo, kahit hindi ka marunong mga bayo, makikita nyo kapag magandang klase ng kabayo. So yun ang ano niya, gamit niya. Magandang klase ng kabayo, malakas, mabilis. So habang nagta-travel siya along the way, hindi pa siya umabot sa kalagitnaan. Napansin niya na yung kabayo niya, habang nangangabayo siya, yung kabayo niya lumiliko. Hindi naman niya pinaliliko. Okay? Lumiliko. Tapos ang ginagawa niya, binabalik niya. Okay? Binabalik niya sa straight na daan. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy. Maya-maya, liliko na naman yung kabayo. Naliko, hindi naman niya pinaliliko. So bakit? Nagtataka siya, bakit? Anong problema nitong kabayo na to? So binabalik niya ulit, hinihila niya ulit, pabalik. Tapos along the way, nakailang beses yun, paulit-ulit. Hanggang sa dumating sa last time, yung huling beses, lumiliko na naman yung kabayo. So na-bad trip na siya. So ang ginawa niya, pinabayaan na lang niya. Saan ba ito papunta? Okay, so lumiko yung kabayo, dire-diretso. Pagliko niya, tumigil yung kabayo sa may lawa. Tapos yung kabayo, uminom ng tubig. Yung pala nauuhaw. No, nauuhaw yung kabayo, hindi niya alam. Kasi nga hindi siya marunong, hindi pa siya marunong. Okay? So uminom yung kabayo niya kasi nauuhaw pala. So, end of the story. Okay? So ano ibig sabihin nun? Bakit ko yun ikinento sa inyo? Yan ay, ang tawag dyan is, yung kabayo, yan yung subconscious mind. Yung hinete, yan yung conscious mind. So mamaya pag-uusapan natin yan, yung about dyan. Para mas maunawaan nyo, yung kabayo, mindset. Okay? Ikaw, yung hinete, ikaw yon, willpower. Ikaw yung nagko-control. Diba? Yung kabayo, yung mindset. So, mapapansin natin na bakit ganun? Habang ginagawa natin yung negosyo, pero mamaya-maya may iba ka nang gagawin, madidistract ka na, tatamarin ka na. Lalo na kung marami kang na-experience na rejection, marami kang na-experience na problema na even mga problema na wala namang kinalaman sa negosyo, personal problems mo, di ba? Liliko. Tapos pipilitin mo na naman, hindi, ataw tayo para sa pangarap. Malalim ang reason why ko. Diba? So, dire-diretso. Tapos pag nakaranas ka na naman ng mga rejection, nakaranas ka na naman ng mga personal na problema, liliko na naman yung kabayo, siguro mas okay na na maging empleyado na lang. At least dito, fixed salary. Di ba? Siguro hindi talaga para sa akin yung pangarap na yun. Siguro para sa kanila lang yun. Di ba? Tapos makikita mo, ikaw ang mangyayari, papahinga. Pahinga muna tayo. Tapos makikita mo yung mga kasabayan mo o yung mga taong naunahan mo pa na sumali sa Team Genuine is nauna pa sa'yo magkaroon ng resulta. So anong gagawin mo ngayon? Balik si kabayo? Hindi, hataw tayo. Totoo talaga ang Team Genuine. Tapos hataw ulit, hataw. Makaka-experience ka na naman ng rejection. Kakaroon ka na naman ng kung ano-anong problema. Liliko na naman. Siguro, para sa kanila nga lang talaga yan. Di ba? So, kahit anong pilit ng willpower natin ang nasusunod yung kabayo. Pag uhaw yan at hindi mo pinaiinom, liliko at liliko yan. Naintindihan nyo? So, yun yung isa sa mga importance na uma-attend kayo sa mga gatong training, OGC. Kaya tayo may OGC weekly. Ginawa ko siyang weekly, hindi ko siya ginawang daily kasi mauumay kayo nun. No, hindi natin kailangan ng training araw-araw. Ang kailangan natin is production araw-araw, hataw araw-araw, activities araw-araw. Okay, so later on sa mga susunod na module, ituturo ko rin yung about dyan. Kaya kahit anong pilit mo na palikuin yung kabayo, kapag hindi mo yan pinaiinom, liliko at liliko yan. Okay? So, I hope na naintindihan nyo yun. So, kasi ang willpower natin, may limit lang yan eh. Di ba katulad doon sa kwento ko nung kabayo, nung huling beses na inis na siya, pinabayaan na lang. Yun yung willpower natin. Yung, halimbawa, late kang gumigising, tanghali ka gumigising, tapos natutunan mo na kailangan pala maagap gumising para mas maraming magawa. Tapos ngayon ikaw, pinilit mo. Yung dating alas 12 ng tanghali ka na gumising, pinilit mong maging 7 a.m. ngayon, kinabukasan. Magagawa mo yan 1, 2, 3, hanggang 1 linggo, pero after that, babalik ka na naman sa dati. Sino nakaranas na ng ganun? Pag sinabi mong hindi, sinungaling ka. Lahat tayo. Okay, lahat tayo. Ganon. Lalo na yung mga full-timers. No? Mga full-timers. So mga part-timers, medyo siguro baka hindi pa. Pero mga full-timers, ganon. Diba? Kailangan maagap gumising. Hanggang sa, diba, maagap pa gumising na ilang beses. And then later on, tanghali ka na ulit gumising. Tapos binaliwala mo na lang. Di mo na lang pinapansin. Okay lang naman yan. Diba? So ganon yun. Yung kabayo kasi lumiliko. Kasi uhaw. Hindi pa niya naiintindihan eh. Okay? So kaya, paulit-ulit ko tinuturo, di ba? Mindset equals action equals result.
Okay? Kapag yung mindset mo hindi nagbabago, hindi magbabago kahit anong mangyari, kahit anong gawin mong pagbabago sa action, hindi magbabago yung result. Kaya pansin nyo, yun yung sagot sa tanong kung bakit ginagawa ko naman kung anong sinabi ni upline. Ginawa ko kung anong sinabi ni coach, ni leader. Bakit ganun? Sinusunod ko. Copy-paste nga eh. Di ba? Kasi yung way of thinking, mali. Baluktot. So yun yung aayusin natin ngayon. Hindi naman siya maaayos instantly, pero magkakaroon na kayo ng idea paano siya maaayos. Kasi yung mindset mo, halimbawa parang ganito lang yan eh. Kung ikaw ay mag-aasawa na, para sa inyo mga may asawa niyo, alam niyo na to. Kung ikaw ay mag-aasawa na, tapos yung mindset mo ay dalaga o binata, dadalhin mo sa marriage, anong mangyari? Sira ang relasyon niyo. 'Di ba? Nangyayari 'yan, 'di ba? May asawa at anak na pero kung gumala si lalaki o si babae, parang binata o dalaga. Ganun na nangyayari. Diba? Hindi naka-prepare yung mindset pagdating sa marriage. Dinala kung ano yung lumang mindset. That's the same with our business. That's the same sa negosyo na ginagawa natin ngayon. Kung ang mindset mo pang-empleyado, dadalhin mo dito sa negosyo, ano mangyari? Ano ba yan? Bakit wala pa ng resulta? 15 days na akong humahataw. 15 days, no? Okay? Ano ba yan? Bakit wala pa rin? Bakit sila kumikita 100,000? Ako 30 days na, wala pa din. Kasi bakit? Mindset 15 sa 30. Mindset 10-25. Sahod ang mindset. So kaya maraming nahirapan. And normal naman talaga yun sa simula. Kasi hindi naman pwede na porket nagnegosyo ka na ngayon is instant mababago mindset mo. Hindi naman ganun eh. Kaya tayo mayroong mga regular trainings. Kaya tayo may mga OGC, may mga ganitong training. Kaya tayo may mga modules sa Team Genuine na sinabi ko na re-reviewin mo every now and then. Kasi yun yung nakakatulong para mabago siya paunti-unti. Okay? Kasi lalo-lalo na kung matagal mo na ginagawa yung isang bagay, okay, matagal mo na ginagawa yung isang bagay, medyo mahirap talaga. It will take some time. Kaya siya nagiging mahirap kasi ang tagal ng mali yung mindset mo tapos babaguhin mo. Talagang mahirap yan. Lalo na kung ang tagal ka nang naniniwala sa ganyan o ang tagal mo nang ginagawa yung ginagawa mo, nasanay ka na ng ganyan, medyo talagang mahirap baguhin yan. Pero kaya siyang baguhin as long as gusto mo. Okay? As long as gusto mo. So, parang kasing ano yan eh. Parang may kasabihan nga, di ba? Ang punong baloktot mahirap na ituwid. Diba? Kasi kapag pinilit mong ituwid yung isang fully grown na puno na nakabaluktot, ano mangyayari? Pag pinilit mo siyang ituwid, di ba magbe-break? Mapuputol. So, ganun din dito sa negosyo natin. It's either mag-break ka or maituwid ka. Yun ang advantage natin bilang tao. Tao tayo, di tayo puno. Okay? Ang puno, kung saan siya tinanim, doon na talaga siya. Di niya naalis. Kahit ayaw niya doon sa pwesto niya. Tayo, tao tayo. Kapag ayaw mo sa pwesto mo, sa kinalalagyan mo sa buhay, lumipat ka. Ganun lang yung kasimple. Okay? So, tao tayo. So, ibig sabihin kaya natin na mabago. As long as gusto natin. Yun ang number one. Yun ang step number one sa pagbabago. Kailangan gustuhin mo na magbago. Okay? So, ano ba yung ibig sabihin ng mindset? Ang mindset is way of thinking. Paano tayo nag-iisip? Ang mindset ay set ng mga paniniwala and perspective o yung mga pananaw. So, yun yung babaguhin natin. Okay? Ang mindset is kung paano tayo nag-iisip. Ito ay set or ano ba sa Tagalog yung set? Ito ay kinabibilangan ng ating mga binubuo ng ating mga paniniwala at pananaw. Okay? Yan yung mindset. Yan yung unti-unti nating babaguhin. Huwag kayong mag-expect ng instant na pagbabago. Hindi yan magbabago agad-agad. It will take some time. Okay? Parang ganito yan eh. Hindi tayo Pinoy kasi hindi tayo Pinoy, hindi tayo Pilipino kasi dugo natin Pilipino. Okay, hindi tayo hindi tayo mali pala. Hindi tayo magaling mag-Tagalog dahil Pilipino tayo. Okay? Magaling tayo mag-Tagalog kasi dito tayo lumaki sa Pilipinas. Pero kung Pinoy ka, tas lumaki ka sa China, nagtatagalog ka kaya? 'Di ba? So yun ang mindset. Okay, walang kinalaman sa dugo natin yan kung saan tayo pinanganak. Ang importante, saan ba tayo lumaki? Ano yung kinaugalian natin? Ano yung mga paniniwala na naibigay sa atin? Ano yung mga pananaw na naituro sa atin? Yan ang mindset. Walang kinalaman yan sa genetics natin. Walang kinalaman yan sa kung anong lahi natin. Kung Pilipino ka, kahit Pilipino nanay at tatay mo, kung sa China ka lumaki, Chinese ang lingwahe mo. Chinese ang mga paniniwala mo, no? Chinese ang way ng thinking mo, Chinese ang kultura mo.
Kahit dalhin ka dito sa Pilipinas, Chinese pa rin ang kultura mo. Chinese pa rin ang lengguwahe mo. Hanggat hindi mo aaralin kung paano magtagalog, hindi ka makakapagtagalog kahit Pilipino ka. Naintindihan nyo? So, ganun ang way of thinking. Yan ang mindset. Okay? So, ang isipan natin is very powerful kasi kung marunong tayong gumamit. Okay? Napaka-powerful yan. For example, parang kuryente. Ang kuryente is a destructive force pag hindi siya nakokontrol. Kaya niyang sumira, sumunog, pumatay. Kuryente. O, ganun rin yung apoy. Ganun rin ang tubig. Pero kapag marunong tayo na kontrolin ang kuryente, napapakinabangan natin. Pag marunong tayo kumontrol ng apoy, napapakinabangan natin. But that is also para sa akin, pinaka-powerful sa lahat is ang ating isipan. Kasi pag marunong tayo na kontrolin ang ating isipan, no, i-influence, hindi naman directly i-control, ma-impluwensya ng ating isipan, mas nagiging maginhawa at maganda yung buhay natin. Katulad, bibigyan ko ng example, ang happiness happiness na lang, ang kasiyahan, hindi naman yan nakukuha sa panlabas na bagay. Pwede kang maging masaya kung gugustuhin mo. No? Kahit walang magandang nangyayari sa'yo, pwede kang maging masaya. Kahit wala kang magandang nabibili, pwede kang maging masaya. Nasanay lang talaga tayong mga tao na ina-attach natin yung kasiyahan sa bagay, sa ibang tao, sa pangyayari. Pero pwede ka naman maging masaya. Yes? Yun yung sinasabi ko. Pag naintindihan nyo ituturo ko sa inyo dito sa Success Awakening. Okay? That's the same with mayaman at mahirap. Ang pinagkaiba lang, ang mayaman at mahirap, pares lang naman tao. Pares lang naman kailangan kumain. Pares lang kailangan matulog. Pares lang kailangan magtrabaho. Di ba? Pares lang na itinataguyod ang pamilya. Ganun din naman, pares lang naman ang mahirap at mayaman. Pero bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo reason? Bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Anong pinagkaiba nila? Sige nga, sagutin nyo dyan. Mindset. Kung paano sila mag-isip. Yun lang pinagkaiba nila. And totoo talaga yun. Magkaiba lang talagang mag-isip. At dahil magkaiba sila ng pag-iisip, iba yung pamamaraan ng mga ginagawa nila. Sabi ko kanina, ang mayaman at mahirap pares lang nagtatrabaho. Pero iba yung way ng pagtatrabaho nila. Ang mahirap, nagtatrabaho para sumahod. Para makasurvive. Ang mayaman, nagtatrabaho para makuha yung mga pangarap niya. Kita mo? Pares lang nagtatrabaho. Pero dahil magkaiba yung way ng thinking, dahil magkaiba yung mindset, iba yung actions na ginagawa nila. Okay? So I hope na naintindihan nyo kahit paano. Marami ba natututunan so far? Introduction pa lang yun. Wala pa tayo dun sa pinakang training. Okay? Intro pa lang yun.